Ayan. Yan, just po yung family. Dito po yan sa San Juan. Ayan. Ito po yung CEO nyo. Hindi po bread na yung ginagamit sa saguran. Hindi palaraw o dagger. Yung shell, it signifies death. Usually kapag may initiation, nandun talaga siya sa ibabaw ng nasa. Kasi simbolo na walang kasiguruduhan kung mabubuhay pa sila, lalo at ang magsimula na lumipag sila. Okay, may tanong kayo? Sige po, ikit kayo kung may mga tanong kayo ha. Kailangan namin yung ulo. Kailangan ng ulo. ng mga Pilipino na katibayan ng buwis, ano nagbabasa siya ng buwis sa pamahalaan. At katibayan din na tayo ay nasa ilalim ng yan, hinihigod nyo na yan, yung timeline, kung paano yung pagkalan ng Ano to eh? Oo. Kaya kitang kiro na. Kasi yung ano araw, yung baril. Tapos yung polvoron, nausol ng mga bata, natin paborito ng mga bata. At may takta ng itinusay na batas sa mga members ng samahang KKK. Si Emilio Jacinto po ay nagpatay sa sakit na malaya, 23 years old po, sa Mahayhay, Laguna. Ito po makikita ninyo yung replica ng mga dokumento ng Katipunan. Replica lang po dahil ang original niya ay nasa archives sa Spain. Opo. Nang madiskubre ang KKK, nanganib ang buhay ng sinumang matatagpuan o malalaman ng mga Kastila na may possession ng mga nasabing dokumento. Kaya yung sa takot ng mga Pilipino, itinago nila, sinunog, ibinaon sa lupa at sinira yung mga documents. Yung mga nasamsam ng mga Kastila ay nagsilbing ebidensya against ng mga Pilipino na nahulihan nila nito. Yung iba nakulong, yung iba na-execute by firing squad sa Bagong Bayan. Ngayon ay kinalaan sa Luneta Park. At yung mga nasamsam na dokumento ay bilang ebidensya ay nakarating sa Archivo General de Militar de Madrid. Hindi natin mabawi yung mga nasabing mga dokumento dahil bahagi ito ng mga warlords. Pero bago buksan ang kasalukuyang museo ng Katipunan noong 2013, ang noong chairman ng National Historical Commission of the Philippines ay nakipag-ugnayan po sa direktor ng archives sa Spain. Pinrovide nila tayo ng scan copy ng mga nasabing dokumento. At iyon ang print ng NSCP na makikita ninyo sa kasalukuyan. Ilan lamang ito sa mga dokumento na yon. Ito, makikita ninyo yung tinatawag na Katipunan Code. Ito yung dokumento na nilalagdaan sa sariling tubo kapag ang isang katipunero o isang aspiring member ay nag-engage sa tinatawag na sandukuan o blood compact. Mga prepared documents sa mga yan at karamihan sa dokumento ng Katipunan ay mga handwritten documents. Okay po, may mga tanong kayo? Sa ibang pagkakataon po na gusto nyo bisitahin ng aming museo, punta lamang po kayo Tuesday to Sunday, sarado po kami pag Lunes. May tour po, kung gusto nyo ng thorough guided tour, pwede naman po kayo mag-request, sulat lang po kayo, i-mail kayo sa museo ng Katipunan. Okay po, bababa na po. Okay po, bababa na po tayo.
Bababa po tayo. Doon sa aming diorama exhibit. Diorama exhibit. Sige po. Ayan lang sa may kalookan niya. May kalookan niya nangyari. Ikaw. Yung hayop balintawak. Picture kita na. The blood in my veins. Alam mo nililigaw yan. More so when I remember your kind treatment. Deep has been my sorrow. Ha? Yung schedule Yun lang. tayo, ang punit niya. Unit na. Ayun, baba tayo. Dito tayo. Naano sa pula eh. Eh, mga kapugs, baba mo na. Kayo, Mga kapugs, nandito tayo sa baba. Nakikita niyo ako sa araw. Sabi na ako, mga Pilipino. Pero katulad na ako, ang sabi natin, hindi po yung nagbigay ng parang sa ano ang mga Pilipino. Doon, halos yan sinasabi na naging inspirasyon na nasabi na banal para lalo magiging yung pagnanalo sa mga Pilipino na makalaya sa kamay ng mga kansila. Nag-spark ang Philippine Revolution. Noong mananap yung labanan August 30, 1896, pagtunog ng kampana alas 12. Pero noong hapon ng August 30, 1896, ang mga Governor General Ramon Blanco ay nagdeklara ng kauna-unahang martial law. Ito ay sa 8 probinsya na hinihilala nilang merong paglakas na ginagawa against them. Ang mga probinsya ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Manila, Laguna, Batangas at Cavite. Mga probinsya na sa kasalukuyan ay sinisignify ng K. Sansan sa ating pambansang watawat. Sige po, meron pa po ibang mga exhibition na makikita na dito ng basis na may kinalaman sa buhay ni Andres Bonifacio. Ano kaya mga stars? Sa mga love. Symbolize pala yun. Tinan mo, hinahalig. Tapos, nagaglit na ako lahat-lahat. Hindi ko alam yung 8 stars symbolize as provinces pala yun. Oo, okay, provinces. Hindi pa natin yan. Tinuro mo yun, yung ano, sa star. 8 stars ang Oo, yung star. Kasama yung ano to, pang... Ito po yung kapatid ni Andres Bonifacio na si Jonna Bonifacio. Kapatid ni Andres Bonifacio na si Procopio. Kasama niya na pinatay sa Maragondon, Cavite. Meron po tayong tungkol sa exhibit natin kasi bahagi. Nung buwan ni Andres Bonifacio ay nagtinda silang tungkol, magkakapatid at pamaypay, para ilan rin sa mga bahagi ng kanilang kinakabuhay, sinalabog nila sila sa kanilang mga magulang. At naminala nila sa kanilang mga... Okay, dito naman po tayo sa pagbukas na... dito. Titignan mo. Siguro daw may merong ano dito. No? Bakit po tayo dito? Mga kapugs.